Kumusta na po mga kapatid? Narito na naman po tayong muli upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaralan ay matatagpuan sa aklat ni Mateo, chapter 6, verse 5 hanggang 14. Ito po ang mga itinuro ng ating Panginoong Hesus na nakasulat sa Biblia na ating mababasa. Ang pamagat po nito, ang katuruan tungkol sa pananalangin. Simulan po natin sa verse 5. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Verse 7. Sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Verse 8. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Verse 9. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Verse 11. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng patawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Yan po mga kapatid ang turo ng ating Panginoong Hesus, kung paano ang tamang pananalangin na kalugod-lugod sa ating Diyos Ama. Hindi po dapat na tumayo tayo sa mga kanto upang makita ng mga tao na tayo ay nananalangin. Kung tayo daw po ay mananalangin, ay pumasok tayo sa ating silid at isara ang pinto upang maging taimtim ang ating pananalangin at pakikinggan tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng gantimpala sapagkat alam niya ang laman ng ating puso at tayo ay tapat na sumasamba sa Kanya at nagtitiwala. Kahit hindi natin siya nakikita, tayo po ay lubos na nagtitiwala sa ating Diyos. Sambahin natin ang Diyos Ama at hilingin natin sa ating panalangin na maghari siya sa ating buhay upang tayo ay gabayan at makapag-ingat tayo na makagawa ng mga kasalanan. Idalangin natin na ang kalooban niya ang siyang maganap sa ating buhay at hindi ang sarili nating kagustuhan. Malaya tayong makakahiling sa Ama at makakahingi tayo ng ating mga pagkain at iba't ibang bagay na ibig nating makamtan sapagkat ang ating Diyos ay nakikinig. Nararapat din na humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan upang malaman at makita ng Diyos na tayo ay tunay na nagpapakumbaba sa Kanya at nagsisikap tayo na makapamuhay ng may pagsunod sa Kanyang mga utos. Kung nahihirapan po tayo magpatawad sa mga taong nakasakit o nagkasala sa atin, manalangin po tayo na nawa ay bigyan tayo ng Diyos ng pusong mapagpatawad upang maging madali para sa atin na patawarin sila at upang tayo ay patawarin din ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Minamahal ng Diyos Ama ang lahat ng Kanyang nilikha. Katulad ng isang magulang, masakit makita na ang mga anak ay nag-aaway-away at hindi nagkakasundo. Kung minsan sa sobrang sama ng loob ng magulang ay hindi nakakayanan, sumasakit ang dibdib at namamatay dahil hindi isinalang-alang ng mga anak ang kalagayan ng kanilang magulang na ang tanging ibig ay payapa at nagkakaisa at masayang pamilya. Magsisima ng mga anak ay huli na. Ang tanging magagawa nila ay humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil sila ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang magulang.
Tandaan po natin mga kapatid, ng ating magulang ay napakagandang regalo mula sa Diyos. Nararapat na igalang at mahalin, sundin ang mga payo at pakinggan. Hindi tayo dapat matigas ang ulo dahil para sa ating kapakanan ang kanilang iniisip. Lalong higit mga kapatid, ang Diyos na nagbigay ng buhay at lumikha sa ating lahat. Ibig niya na mamuhay tayo na may pag-ibig sa isa't isa at may pagpapatawad dahil tayong lahat ay mahal niya. At dapat din po isipin natin yung mga bagay na kalugod-lugod na may aalay natin sa ating Diyos upang siya ay maluwalhati sa ating buhay. Basahin po natin mga kapatid sa aklat ni Mateo chapter 6 verse 14 hanggang 15. Verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Verse 15, kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, dapat daw po na patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Mahirap man pong gawin, ngunit dahil utos po ito sa atin ng Diyos, ay dapat nating sundin at upang patawarin din po tayo sa ating mga kasalanan. Basahin po natin sa unang aklat ni Timoteo chapter 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Mga kapatid, malaya tayong nakakapanalangin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ibig ng Ama na sundin natin ang mga utos at pangaral ng ating Panginoong Hesus dahil lahat ng itinuturo niya ay mula sa Ama. Basahin po natin sa aklat ni Mateo chapter 11 verse 6 ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Basahin po natin sa aklat ni Juan chapter 14 verse 13 hanggang 14. Ito rin po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Verse 13, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Yan po mga kapatid, ang napakagandang pangako ng ating Panginoong Hesus. Kung anuman po ang ating hilingin sa ating mga panalangin sa pangalan niya, ito po ay kanyang gagawin at ipagkakaloob sa atin. Yun po napakagandang pangako na ating Panginoon. Basahin po natin sa aklat ni Juan chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ibig ng Ama na sumampalataya tayo sa kanyang anak. Sumasampalataya tayo sa ating Diyos Ama, gayon din ang ibig ng Ama. Sumampalataya tayo sa kanyang anak upang hindi niya tayo kapuotan. Kaya't sa ating pananalangin sa Diyos Ama ay kasama ang Panginoong Hesus, tanda nang tayo ay nananampalataya din sa Kanya bilang anak ng Diyos at ating Panginoon at tagapagligtas. Huwag po tayong mag-alinlangan at ang mga hihilingin natin sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay gagawin niya at ibibigay sa atin, ipagkakaloob niya sa atin sapagkat siya ay tapat sa lahat ng kanyang pangako noon, ngayon at magpakailanman. Ipakita natin ang ating katapatan sa lumikha sa ating lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, pagsasamupamuhay nito at pananalangin araw at gabi at anumang oras. Nalulugod ang Diyos kung tayo ay nananalangin at humihiling sa Kanya. Hindi siya nagsasawang makinig. Kung minsan ay kay bilis ng pagtugon. At kung minsan tayo po ay maghintay at yan po ay susundin ng Diyos. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos sa Kanyang takdang panahon. Basta't patuloy tayo manalangin, mga kapatid, huwag magsasawa. Ang Kanyang pagtugon ay mabilis kung minsan at mamamangha ka sa Kanyang pagkilos sa iyong buhay. Ipapakita niya ang kapangyarihan at mga himala sa mga taong tunay at tapat na nananambahan, mga taong hindi nakakalimot manalangin
sa bawat araw ng kanyang buhay sapagkat alam niya na ang pananalangin ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at malulugod siya sa ating buhay. Kung palagi natin siyang tinatawagan, lagi natin siyang inaasahan na tanging sa Diyos lamang tayo umaasa. Mga kapatid, at wala ng iba. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Ipakita natin ang katapatan natin dahil lahat ng yan na ating nakikita, lahat na ating tinatangkilik sa buhay, kahit ang ating buhay ay yan lahat ay mula sa Diyos. Kaya tayo narito, buhay pa, humihinga, yan po ay pinahintulot ng Diyos. Kaya't magpasalamat tayo sa bawat araw, sa bawat oras na ibinibigay sa atin na dagdag na buhay sa piling na ating mga mahal sa buhay. Napaglilingkuran natin ang ating mga anak, ang ating asawa. Yan po ay napakalaking biyaya. Sa katulad ko bilang isang ina, nagpapasalamat ako kahit sabihing pagod sa paglalaba. Ako po kahit pagod sa paglalaba, tumitingala ako pagkatapos ko maglaba. Tumitingala ako sa langit. Sasabihin ko, Ama, marami pong salamat sa lakas ng katawan na ibinigay niyo sa akin at napaglingkuran ko na maayos at nagampanan ko ang gawain ko para sa aking pamilya. Kaya't napakaganda po, lagi tayong magpasalamat. Kahit sabihin pagod, patuloy ang pagpapasalamat. Kahit sabihin mahirap ang buhay, masaya, malungkot, masagana, ano man po yan, dapat lagi tayong manalangin at patuloy na magpasalamat sa Diyos. Dahil siya po ang may-ari ng lahat. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama naming banal at makapangyarihan, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng tagapagturo, ang aming Panginoong Hesus, kung paano po kami mananalangin na naayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng puso na lagi kang hinahanap, o aming Diyos. Puso na laging sabik makipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Ama, maraming salamat po dahil kahit hindi ka po namin nakikita, ay tunay po na nananalig at nananampalataya po kami sa iyo. Mapalad at pinagpala po kami, Ama, dahil binuksan mo ang aming puso at isipan sa katotohanan ng iyong mga salita. Ang iyong presensya at banal na espiritu ay patuloy na gumagabay sa amin, patuloy na nagtatanggol, kaya't marami pong salamat. Ama, maraming salamat po sa bawat araw na kami ay binibigyan niyo ng buhay, sa lahat pong ng biyaya na aming tinatanggap araw-araw. Ama, hiling po namin na palagi kayong narito sa aming piling at patuloy na nagmamahal. At nawa po, Ama, sa aming mga pagkakasala, sa mga munting pagkakasala namin, ay kami po ay iyong patawarin. Hangad po namin ang inyong pagpapatawad, Ama, at bigyan niyo po kami ng malinis na puso at malapit sa iyo na puso at mapagpatawad sa aming kapwa, upang kami po ay patawarin din po ninyo sa aming mga kasalanan. Ama, maraming pong salamat. Sana po lagi kayong narito sa aming piling at patuloy na nagmamahal. Sa pangalan po na aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Yan lamang po, mga kapatid. Huwag tayong makakalimot, ang Diyos ay naghihintay sa atin. Ano man pong oras, nariyan ang Diyos. Hinihintay umaga, tanghali, hapon, gabi. Ano mang oras, daling araw. Ang Diyos ay laging nakikinig. Lalong higit na nakikinig sa panalangin ng taong matuwid. Yan po, mga kapatid. Sikapin natin na magpakabuti. Hindi man po tayo perfecto. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng isip, ng tamang pag-iisip. Binigyan tayo ng mata upang magsaliksik ng kanyang mga salita, upang tayo ay matuto ng kabutihan na mula sa Diyos, sa mga pinangaral ng ating Panginoon. Pag po tayo lagi nagbabasa, yan po ay matatanim sa ating mga puso, matatanim sa ating isip, at maipamumuhay natin. Magiging madali para sa atin na ipamuhay ito, ang mga salita na iniwan sa atin ng ating Panginoon, ang mga utos na dapat nating sundin, na ikalulugod ng Ama, kung ito ay maipapamuhay natin. Yan lamang po, mga kapatid. Ingat po kayong lahat. I love you all with the love of the Lord. God bless.